sila naman nagsabi sa akin na may community pantry ulit. Kasi ang alam ko sa community pantry, pandemic, ano yun, di ba? Pandemic initiative. Parang a way for us to help each other nung, syempre, lahat tayo na hirapan nung pandemic. But dahil sa pagtaas nga ng presyo ng gas at syempre, unti-unti na nagtaas ang presyo ng bilihin, I guess kailangan na nga ulit ng community pantry. Sana kumalat ulit kasi nung naalala ko ng pandemic, marami ng community pantry, di ba? Hindi siya isa lang. So ngayon, ang alam ko lang now is itong maginhawa. But hopefully, with posts like these, sana kumalat ulit yung idea of helping each other. Kasi at the end of the day, sino nga naman ulit yung magtutulong-tulungan tayo lang ulit. So sana kumalat ulit yung idea of communities helping each other. Kumusta yung experience mo kayo na ngayon sa more about it? Balita namin kasi you kept on failing. Correct. Oo, kasi, well, masaya. Lagi naman masaya pag ganyan. Tsaka, masaya in a way dahil nakikipagkwentuhan ka, you know, things you don't get to do every day. But, more than that, nakikita mo rin kasi yung actual need ng mga tao. Like, nakakalungkot kasi nung una, bumili kami ng maraming bigas. Kasi nagtanong muna ako, ano bang pinakakailangan nyo? Kasi ang community pantry, the idea is drop-off lang, di ba? Mag-drop off ka lang ng supplies and then you leave. Pero ang dami ng pumila. Tapos nagtawag na sila na ibang tao, so humaba yung pila. So, may isa akong tinanungan na tricycle driver, ano yung most important na kailangan nyo right now? So sabi nila bigas. So doon kami nag-umpisang bumili. Bumili kami ng bigas. And they didn't want to get yung tig 5 kilos each. Parang nahihiya sila. So, pinupunit nila, binubuhos sa box, and then, parang sila na rin mismo, naghanap ng mga plastic. Tinatakal nila yung bigas. Parang kahit, doon mo makikita rin talaga, ang mga Pinoy talaga hindi abusado, yung parang we only get what we need. So, it's nice to help people na gano'n. Yung, ang sarap sa pakiramdam kasi, alam mo na, kahit sila mismo, they know na, more people need help. So, I'll only get what I need for now. So, I saw that today. Nakaka-inspire. Sana ganun lahat ng tao. Diba? Si Bella, We only get what we need. tama ang hulog, ano? Actress, writer, director. Tapos she has a charity part ng buhay niya na parang out of the blue bigla siyang, tas nag-i-industry advocacy rin. So, let's not forget she's back on primetime pala tonight. Yes. Blood versus Tonight Beauty. na nga pala tayo. Yeah. Since Oo, tonight na yan, Bella, ano yung kailangan abangan namin sa character mo bilang si Lara Angeles after ilang years nagbabalik ka ulit sa prime time, no? So, Shucks, ilang years na ba yung huli ko? 9 years na yung huli. Yeah, sino may sala? 2017, 2018. O, mga ganun. 8 or 9 years. Joey. Also before, pandemic. Yeah, Wow. Nag-start kami mag-taping 2017. Yata. Parang ganun. Oh, something like that. But it's been a while. I'm a bit nervous, syempre, kasi first time back. But I don't know kasi what the viewing habits of people are na now. Especially, I was also gone for a while. So, I don't know yung Gen Z ba ngayon, alam ba nila yung impact ng prime time? Kasi kami dati, ang big deal for us to be told na you're gonna be on prime time or even just to watch something on prime time with your family before was a big deal. Kasi parang ano yun, ritual ng pamilyang Pilipino, di ba? Pag nanood na kayo ng mga programa pagkatapos ng balita, it's a family thing. So, for actors naman, pag sinabihan ka na your show is on prime time, it's also a big deal kasi parang, okay, I made it. Parang, yes, we made it. So, to be back on this slot, this time slot is very exciting and also nerve-wracking kasi our show is hard to do. We're doing an action drama series. So, right now, actually Monday is a regular taping day for us. Usually, MWF kami nagtitaping. So, today lahat kami walang taping. Medyo kinakabahan na ako ng konti kasi wala kaming maraming pondo. And konti lang naman kami artista dito, hindi naman siya like big cast. So, oo nga no, ano kaya mangyayari sa amin sa next episode? Sa mga susunod na kabanata. what made you said yes para gawin yung proyekto? Since action, madugo siya, pero puno-puno ng puso. Nung napanood namin. Thank you. Ay, nakanood ka sa Trinoma. I think I've just been wanting to do different things naman kasi parang lagi na love story pinapagawa sa akin pag sa pelikula, diba? So,
sa TV is, I guess this is my chance to try other things. Like my last teleserye also, Sino May Sala, wasn't a love story for me anyway. My character there was a lawyer na may multiple personality disorder, diba? So, I guess mas nakakapaglaro ako pag sa TV. Lalo na dahil maraming episodes. So, mahaba yung tatakbuhin ng mga character. Hindi katulad pag pelikula, nakaset kasi siya, diba? Like, for 15 days, this is your life, this is your story. Tapos pag sinabing love story yung genre, love story lang talaga. So, I get to play around more on TV. So, when they offered this one, actually, nung una, iba pa to eh. Miss JRB, Miss Julie, offered a love story to me first. And then, this came along. This sounded a lot more exciting. So yeah, I'm chasing yung feeling of excitement right now. So how was it working with Gerald at saka si Richard? Tsaka kanino ba ko-connect yung character mo? Kasi ngayon parang kay Richard pa yung Richard, nakikita. Actually, originally naka-slate to, I don't know kung allowed. Pwede na ba magsabi? Huwag muna ba? Hindi pa pala! Okay lang. Abangan nyo na lang. Pero alam mo, dun ako natutuwa sa show kasi nakadictate kung kanino dapat ako mapupunta eh. And kung kani-kanino kami mapupunta. But something happened while we were taping na unexpected. Parang there was unexpected chemistry, I guess. So, it went a different direction first. So, and we're following that right now before we go where I'm supposed to go talaga. So, yun din yung beauty ng TV because we have a lot of episodes. We can play around and, you know, the story can change, the characters can change pa. So, hindi namin nga in-expect kasi yung magiging chemistry on set with very simple scenes na hindi sadya. Wala namang any insinuation of love or kilig or anything. Pero, kinikilig sila sa set. So, parang tinuloy na lang. Parang, sige, i-lead muna natin dito konti bago natin ituloy yung storyline talaga. So, yun yung nangyayari right now. Pero so far, yung mga scenes mo is parang yung pa lang sa command center. Sa comms, Makikita oo. ka ba namin na mag-action mo? Hinihintay ko pa rin. Wala pa masyado. May mga konting eksena na kami na as a team, me, Baron, and Richard sa labas. Nakanood ka rin ba sa trailer? Ayun, okay. So, alam mo naman na hinahanap namin si Gerald, di ba? So, may mga scenes na kami na shoot for week 2 and week 3 na yung unit talaga namin, like me, Baron, and Richard, trying to, I guess, corner Gerald. So, ang ganda rin ng pagka-shoot nun. It was 3 units who shot it all in one day in this beautiful location. It was an old paper mill, paper factory sa Navotas, and may mga eksena kaming tumatakbo kami sa iba-ibang floor, pero isang shot sa gilid. So, pag pinanood nyo siya, napaka-exciting. So, galing. I'm surprised. Kasi pag nandun ka, while you're doing it, it's tiring, it's hard, it's madumi, mainit. Pero, pag napanood mo na yung finished product, parang, oo nga, no, it makes sense kung bakit tayo nandito today or like why we're taping it here today. So, I'm excited for you guys to see that specific episode. Nagkaroon ba na-adjust? Kasi yung last na series mo, pre-pandemic pa. Mas Yeah. parang ba yung mga galawan din, di ba? Yes and no, kasi nagpipelikula naman ako nung during the pandemic and eto nung mga nakaraang years din. So, actually, mas maliit pa nga ang units pag pelikula, diba? So, mas konti yung tao. So, nag-adjust ako na mas spoiled kami ngayon sa taping kasi mas maraming tao. So, naninibago ako ngayon, ang dami tao ulit. Masaya. So, yun. Did you have to go na parang different diet or workout routine for this? Kasi medyo obviously you got slimmer yata. I did. May training. Yeah, I started training in December pa lang. Officially, training started for everyone in January, but I was nervous kasi alam ko si Gerald was in Sense of the Father, may mga action scenes din sila. Richard, alam naman natin lahat, parang bata pa lang ata siya, nag-martial arts na siya, diba? So, medyo, nung pinitch sa akin to nung December, I wanted to start right away. Parang nung pinitch sa akin, siguro, kunwari on a Monday morning, Monday afternoon, gusto ko na mag-training. Ganun ka ba? So I started doing Muay Thai, and then I would hire firing ranges. I would do tactical training with guns, different kinds of guns. Para lang, you know, in case they need me to do anything on set, then hindi mukhang first time ko ginagawa lahat. And then we have a really great action director, Wentagle. So he's
coordinating all our fight scenes, all our fight choreography. So, ang maganda kasi kay Erwin, ginawa niya na kaming lahat ng choreo na parang pag sinabi niya, okay, we're doing this number, medyo gets na namin. Konting paalala na lang. Parang bago kami sumabak ng taping, bago kami nag-day 1, nag-training na muna kami sa gym niya. So, and at the same time, isa-isa kami, binigyan niya ng special style. So, si Baron, his specialty here will be knives. So, may ibang style si Baron kay Richard, si Richard may ibang ginagawa kay Gerald. And ako later on, may weapon din ako i-introduce sa show na iba sa kanila lahat. So, we all have our own skill in the show that will come out when it's meant to come out. Pero ikaw personally, ano yung mas gusto mo yung hand-to-hand or yung may pa rin? Hand to hand. Yeah. Parang tamad kasi nung Para magamit yung white, ayan. Oo, sayang naman.